Yo, what's up mga kaibigan? Nadi na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay muling nakuha ng Cleveland Cavaliers ang dominant win kontra sa Toronto Raptors sa score na 119-95. 8 players ng Cavs ang gumawa ng mahigit sa 10 points. Nanguna dyan ng 18 points, 15 rebounds si Jarrett Allen, 17 points, 11 rebounds si Evan Mobley, 15 points, 6 assists si Donovan Mitchell, 17.7 assists si Max Strus, 13 points, 5 rebounds, 5 assists si Caris LeVert, at 11 points, 8 assists si Darius Garland. Ang Cavs ay may siyam ng magkakasunod na panalo at may record sila na 17 wins and only 1 loss sa kanilang last 18 games. Ganun pa man ay madami pa din nga ang duda sa kanilang kakayahan dahil wala pa nga daw napapatunayan ang team na ito sa playoffs. Ngunit sila ngayon at ang Clippers ang pinakamainit na team simula ng pagsapit ng bagong taon. Sila ay may overall record na 35 wins and 16 losses para sa solo second seed sa Eastern Conference. Medyo lumalaki na ang agwat nila sa Milwaukee Bucks, New York Knicks at Philadelphia 76ers na lahat may 20 or more losses na. Sa palagay nyo ba ay legit contender ang Cleveland Cavaliers o pang regular season lamang ito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. Kahapon nga ay nakuha pa lamang nila si Spencer Dinwiddie mula sa buyout market upang malagdagan ng guard. Kung titingnan natin ang lineup ng Lakers, ang guard sila ay si D'Lo, Austin Reeves, Max Christie, Jalen Hood-Schifino, Skylar Mays, Gabe Vincent, Cam Reddish at Spencer Dinwiddie. Sa forwards at centers naman ay si LeBron, Vando, Hachimura, Prince, AD, Wood at Jackson Hayes. Kung titingnan nga natin ito, si Jackson Hayes lang nga ang legit 7-footer at center nila. Si AD nga ay 6'10" lang at power forward talaga ito. Habang si Wood naman ay listed lamang bilang 6'8", 215 pounds power forward. At so far ay wala nga silang problema sa matchup kontra sa mga teams sa tulad ng Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, OKC Thunder, Minnesota Timberwolves at iba pang mga bigating teams sa Western Conference. Bukod na lang nga sa Denver Nuggets, hirap nga talaga sila napigilan si Nikola Jokic. Kaya naman iba't iba nga ang opinyon ng mga fans sa pagkakakuha ng Lakers kay Dinwiddie. May ibang masaya at magandang pick-up nga daw ito, habang may iba din na nagsasabi na mababang kulang nga daw ito sa dami ng guards ng Lakers at legit nga daw na center ang kailangan nila na pangtapat kay Nikola Jokic dahil ito nga daw ang problema nila sa playoffs kapag muli nilang nakatapat ang Denver Nuggets. Si Bismack Biyombo nga ay available sana sa free agency, ngunit nakuha lang din ito ng OKC kahapon. Kaya naman ang tanong ay kailangan nga ba talaga ng Lakers si Spencer Dinwiddie o kailangan lamang nila na maging healthy o kaya naman kailangan talaga nila ng isang tunay na big man? Isama na din natin sa update na ito na nagkaroon na nga ng contract buyout si Kyle Lowry at ang Charlotte Hornets at dahil nga dyan ay free agent na siya. Ganun pa man ay hindi nga ito tumagal dahil agad nga siya nakapili ng kanyang team. Siya ay maglalaro para sa Philadelphia 76ers kung saan muli niya makakasama si Coach Nick Nurse na dating coach ng Raptors nung nagkampiyon sila ni Kyle Lowry. At perfect ending nga ito kung sakali sa mahabang NBA career ni Lowry mga kaibigan dahil dito nga siya pinanganak at lumaki sa Philadelphia. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?